Amen. Salamat po sa ating quartet. Gulat ako dun Kinilabutan ako dun And then salamat din po choir sa inyong sacrifice para po sa pag-awit sa Panginoon. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga bisita na kasama natin ngayon. Welcome po kayo. Si tatay po nagdala pa ng another visitor. Ito pong mga taga-Aztec, mga kalaro po namin to sa basketball. Mga mababait pong mga bata po ito. Amen. Salamat po, nandito kayo muli. At schedule uli natin yung laro natin. Para makapag-exercise din tayo. Maganda rin yung pinapawisan tayo para naalis yung mga toxic sa katawan natin. Nais ko lang pong mag-announce sa inyo. At parang hindi na ako magpipreach dahil na-bless na tayo sa... Mag-a-announce na lang ako. Okay po ba? Parang kompleto na yung linggo natin, amen. This coming June 16, meron po tayong gaganapin na Parents' Day. Kung mapapansin nyo, hindi na tayo nag-celebrate ng Mother's Day. At hindi na rin tayo magse-celebrate ng Father's Day. Dahil ang gagawin natin, Parents' Day. Iisahin na lang natin. Ang program po ng ating host sa umaga, ang speaker ay si Pastor Salmurin at kasama niya si Pastor Francis. Sa umaga po yon. Pero mas minambuti at minarapat ng ating host na yung celebration talaga ay 3:00. Bakit po 3:00? Kasi po, hindi po 4:00. Meaning to say, dapat bago mag 3:00, nandito tayo. Bakit 3:00? Para po ma-prepare itong place natin. Kung hindi pa tapos yung ceiling, tatapusin muna. Babalik ko ng 3:00 para po ma-prepare ito para sa celebration ng Parents' Day dahil gusto nila parang dinner date ng mag-asawa. Na yun talagang ang focus lang nung celebration ay yung mga magulang. At nandiyan naman yung mga anak para paglingkuran yung mga magulang. Yung bang pag-honor, kasi nakalagay sa Bible, di ba Brother Jaime, i-honor mo ang iyong tatay at ang iyong nanay. Naniniwala tayo sa talatang yon, kaya ginagawa natin yung talatang yon. Naglalagay tayo sa kalendaryo natin na minsan isang taon, bibigyan natin ng galang, ng pag-honor, yung ating mga magulang. Kaya sa June 16, ito po yung ating Parents' Day. Kaya yung mga anak, kung meron po kayong naisip na mga surprise, mga gifts, sige po, maganda po yan para sa mga magulang ninyo. No? Kung gusto nyong i-date ang inyong mga magulang sa Hong Kong, balikan lang, pagkakain nyo doon, uwi na. Pwede po. Para po ma-appreciate ng mga magulang natin yung pagpapahalaga natin bilang mga anak. Tama po. At alam nyo ba ang sabi ng Bible? Hahaba buhay mo pag marunong kang gumalang, mag-honor ng magulang. Yan ang sikreto ng mahabang buhay. At pansinin nyo, hindi naghihirap yung mga anak na palasuporta sa magulang. Pero yung mga sawail na anak sa magulang, gumagapang sa hirap. Parang puro trabaho at puro pagod, puro stress lang ang nangyayari sa buhay. Kasi po, meron na pong panuntunan ng Biblia. Tama po, na kapag yung panuntunan ng Biblia sinunod mo, yung benefits ng panuntunan na yan, mangyayari sa'yo. Yung pangako ng Diyos mangyayari sa'yo. Yung blessing ng Panginoon mangyayari sa'yo. Pero yung panuntunan ng Biblia, hindi mo sinunod, hindi mangyayari sa'yo yung mga blessing na nakalagay doon sa panuntunan na yon. Kaya, I do believe one of the reason why the Berean Bible Baptist Church, Malipangpang, Purok 7, San Ildefonso, Bulacan, Philippines, ay pinagpapala ng Diyos dahil sa obedience ng mga anak niya. Amen? Ngayon pong umaga, dako na tayo dito, tapos na po yung ating announcement. Ang ating pag-uusapan ay si Gideon naman. Paano sila naging aral sa atin ngayon? Ang ating Bible character from the Old Testament ay si Gideon. Ang title natin, From Self-Pity to Victory.
Lahat po tayo ay nakakaranas ng tinatawag na self-pity. Ano ba, pastor, ang ibig sabihin ng self-pity? Yung bang awa sa sarili. Yung feeling kinawawa, iniwanan, sinaktan, pinukpok ng martilyo. Lahat tayo nakakaranas nito. Walang tao na hindi nakaranas ng self-pity. Kung ikaw ay hindi nakaranas ng self-pity, bato puso mo. Dahil tayong lahat ay mayroong damdaming marunong masaktan. Tama po. I did my best, but I guess my best is not good enough. Yung ganong mga drama. Are you with me? Tayong lahat, tayo muna yung manalangin. Ama naming Diyos, dadako na naman po kami sa isa na namang karakter sa Bible. Tulungan niyo po kaming maunawan at maintindihan kung ano aral na kapaloob sa mamumuhay nila, nangyari sa kanila, naging attitude nila, naging karakter nila. Hindi basta, Panginoon, totoo po na hindi basta napasulat lang sa Old Testament at kwento lang. Kung hindi sabi sa Romans, nasulat yon para learning sa amin ngayon. Kami ang makinabang, kami ang matuto, kami ang lumago, kami ang tumatahag. Yung mga pagkakamali nila hindi na namin iduduplicate kung hindi yung magagandang ginawa nila ang aming iduduplicate. Salamat po, patawad sa anumang pagkukulang namin, hiling po namin ang banal na Espiritu na siya pong mangusap sa amin, magpaintindi ng lalim ng inyong salita. Dahil kung kami ay hiwalay sa inyo, kahit anong pagsusubikap namin, wala kaming magagawa. We need you, Lord. That's why we are here. Dahil kailangan namin kayo. Narito kami para pasalamatan namin kayo sa mga ginawa niyo sa buhay namin. Narito kami, Panginoon, para magsabi ng aming mga kahilingan. Salamat, Panginoon, sa paunang panalangin kanina habang kami nakaluhod. Tunay nga, Ama, kailangan namin ng kagalingan sa mga kapatid naming may karamdaman. Kailangan namin ng trabaho sa mga kapatid na walang trabaho. Kailangan namin, Panginoon, ng comfort, encouragement sa mga pusong wasak, bigo, at nanghihina. Nawa, Panginoon, pangyarihin niyo po na maganap ito ngayong umaga sa bawat buhay namin. Forgive us, Lord, dahil magiging hadlang naman ang maraming puso, maraming kaisipan, maling motibo ng pagparito. Ito'y magiging malaking hadlang kapag ito'y nasa puso namin. Linisin kami dito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Upo na tayo. Ang tao, hindi naman yan bigla-bigla na lang nagsa-self-pity na walang dahilan. Tama po. Ngayon po, puntahan muna natin yung from self-pity. Yung outline natin ngayon, hindi magkakamuka sa unang letra. Ginawa natin ngayon sa huling letra magkakamuka para maiba naman. Tama po. Hindi alliteration. Ano ba tawag doon kapag sa huli yung magkakamuka? Tingris-ration. Tingris, kasi binaligtad eh. Una, puntahan natin yung salitang self-pity. Ito'y nangyari, obviously, biblically, sa buhay ni Gideon. Ibig sabihin, itong mga Bible character sa Old Testament, katulad lang din nating tao talaga na nagsiself-pity, nadidiscourage, nasasaktan, ang tingin sa sarili, nakakaawa, pinagtulong-tulungan. Kung ano yung karanasan talaga nila noon, karanasan din natin ngayon. Hindi sila mga superhero. Hindi sila yung talaga namang supernatural. Hindi po ganun sila. Sila po yung mga ordinaryong tao na kung ano yung nararanasan natin ngayon, naranasan din nila yun. Kaya nga, makakarelate tayo sa nangyari sa kanila. Kaya nga po, aral sila sa atin ngayon. Puntahan natin yung pagsiself-pity ni Gideon.
Sabi ng Judges chapter 6 verse number 13, di ko alam sa inyo kung sino ngayon yung nasa ganitong status ng pamumuhay na feeling mo ngayon ay nakakaawa o awang-awa ka sa iyong sarili. Nawa makatulong ito sa bawat isa sa atin. Ngayon naman kung hindi ka naman nakakaranas na feeling mo'y awang-awa ka, umanda ka kasi mararanasan mo rin yan. Tama po, maging paghahanda itong mensaheng ito sa bawat isa sa atin, at kung ito ay dinadaanan natin ngayon, malaking tulong ito sa buhay po natin. Sabi ng Judges 6 verse number 13, ito yung self-pity ni Gideon. And Gideon said unto him, kasi kausap ngayong anghel ng Panginoon, "Oh my Lord, if the Lord be with us," sa Tagalog, kung talagang kasama namin ang Panginoon, sabi niya ganoon, why? Ganyan yung nagsiself-pity, yung why? Bakit? Bakit ako pa? Bakit hindi na lang siya? Sabi ni Gideon, why then is all this befallen us? Bakit ito ang nangyayari sa amin ngayon? Kinakawawa kami ng mga Midianites. Kung talagang kasama namin ang Panginoon, bakit ganito ang aming sitwasyon? Hindi maganda. Hindi akma na mayroong Diyos na sumasama sa amin, pero yung buhay namin parang Diyos, parang wala kaming kasamang Diyos. Nararamdaman niyo ba yung kuminsan? Parang yung hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, hindi mo maramdaman? Parang ang feeling mo, iniwan ka ng Diyos, pinabayaan ka ng Diyos sa laban na ito? That is self-pity. Nagdadwell tayo sa anong nararamdaman natin at hindi tayo nagdadwell kung anong katotohanan. The Bible tells us, I will never leave you nor forsake you. Kung may Diyos, bakit kami naghihirap? Kung may Diyos, bakit ganito ang sitwasyon namin? Baon kami sa utang. Gusto naming magtapat, pero maraming humaharang para kami magtapat. Bakit hindi walisin ng Diyos? Bakit hindi tanggalin ng Diyos kung may Diyos? Dumadaan na ba tayo sa ganyang pangyayari sa buhay natin? We're now questioning God. Are you listening? Ito pa. And where? Pag may why, may where. And where be all His miracles which our fathers told us of, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? Sabi ni Gideon, yung mga ninuno, yung mga forefathers namin, ang kwento ganito eh. Nag-miracle ang Diyos. Pinabuka yung dagat para makalis kami sa Egypt. Ngayon ito tanong niya, nasaan na yung miracle na yan? Bakit ngayon hindi namin nararanasan? Nasaan yung power ng Diyos? Bakit hindi namin nararanasan? Where? Nararamdaman ba natin yung ganito? Yung kapangyarihan ng Diyos parang hindi natin nararamdaman. Yung miracle ng Diyos parang hindi kumikilos ang Diyos. Are you listening? Nasaan yan? Nasaan yan? Akala ko ba walang imposible sa Diyos? Nasa imposible kaming sitwasyon, bakit hindi maalis-alis itong imposibleng ito? Ano ba yung kwento na yan? Kwento lang ba yan? Na ang Diyos pinabuka yung dagat? Pinakain kami ng manna from heaven? Yung binangag ni Moses yung bato, tumulo yung tubig? Ano ba yan? Kwentong kutsero lang ba yan? O kwentong barbero? Bakit hindi namin nakikita? Hindi namin naranasan? Hindi namin na-experience na ang Diyos nagmimilagro?
Tuloy ang aming isipan, walang himala, wala. They don't believe na ang Diyos nagmimilagro. Ayaw nang maniwala. Wala nang makita ngayon si Gideon na pruweba. Buti, baka siniisip ni Gideon, sana all nung panahon na yon. Pero ngayong panahon natin, wala. Church, yan po ang nararanasan na nagsiself-pity. Naghahanap ng wala. Kinu-question ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Church, ang truth, kahit mag-self-pity ka, truth pa rin yun. I will never leave you, nor forsake you. Kahit mag-self-pity ka pa, ang katotohanan, nothing impossible with God. Kahit mag-self-pity pa tayo, walang imposible sa Diyos. Ito pa, karanasan. Naghahanap ng pruweba si Gideon eh. Tuloy natin ang basa. Sa Kapitulo 6, mga talatang 13 ng Hukom, ganito ang sinasabi. But now, the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Ala na. Iniwan na kami ng Panginoon. At kami ngayon, inaalipin, kinakawawa, binubuli ng mga tsekwa. Abit teritoryo natin eh. Di ba? Wina-water cannon tayo. Panginoon, nasan kayo? Christian country kami, maraming Baptist dito, maraming Kristiyano dito. Bakit kinakawawa kami ng mga incheck? Are you with me? Pero huwag kayong matakot sa China kasi mga gamit nun, made in China lang. Nako, pag talaga nagkagera, talo China eh. Ang bakit? Sa Bisaya pa lang, talo na sila dun eh. Lalo sa Capiz. Hindi kailangan ng gasolina, lilipad yun. Ano panama ng mga F-16 nila ron, di ba? Mga stealth. Di ba tayo? Pag kayo nagpahid na ng ano dito, ng langis. Oh. Doon pa lang, sa Bisaya pa lang, wala na silang panama sa atin. Tama po. Eh paano pa kung si Cardo hindi namamatay? O, wala na, panalo na tayo doon. Kaya wag po kayong mangamba, di ba? Matindi asset ng Pilipinas. Buti nga kung buhay pa si Fernando Pusana, pagyayabang ko pa eh. Meron pa pala tayong Lito Lapid, di ba? Di ba si Lito Lapid, pag dalawa kalaban, isa na lang bala, gaganyan lang ng ano. Patay parehas. Paano kung marami? Sa Landra. Ng buhangin, pang! Samputok, patay lahat. Kaya huwag kayong mangamba. Marami tayong air asset. Taga-Bisaya. Di ba? Amen. Okay, maayong tanan sa, ano ba? Tayo napunta ron. Kinakawawa kayo. Wina-water cannon tayo. Ang daming Kristiyano dito. Naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit ganito ang sitwasyon natin? Kawawa, inaapi. Sariling teritoryo, inaapi tayo. Ganon din po eh. May mga sitwasyon tayo para pa tayong kinakawawa. Para tayong pinagsakluban. Di po ba? Ng langit at ng lupa. Yun yung pakiramdam ni Gideon. Kasi nararanasan niya. Hindi naman pwedeng maramdaman mo yun kung hindi mo naman nararanasan. Kaya kasi yun ang nararanasan niya, kaya yun ang pakiramdam niya. Kaya kung ano yung ipaparanas sa inyo, umaano lang yung pakiramdam eh. Nagre-response. Self-pity. Sabi ganoon, ngayon, pinabayaan na kami ng Panginoon. Ngayon, ibinigay na kami sa mga Midianites.
Kinakawawa kami. Alam nyo, ito Panginoon. Are you with me? Ang Panginoon ganito. Hindi kanya inibubush yung self-pity mo. Ay, kawawa ka naman. Sorry na. Hindi ganun ang Panginoon. Are you with me? Sorry na. Hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon ganito. Truth ang sasabihin sa'yo. Kapitulo 6 ng talatang 14 ng Hukom. Ganitong sinasabi. And the Lord looked upon him. Tinignan yung nagdadramang bukid, si Gideon. And said, ano ba sinabi? Sorry na, ganun ba? And said, go! Commander yung nariuutos eh. Lord of hosts ang nag-uutos. And that is military command. Are you with me? Go! Kapag ikay nanlulumo, ano kailangan mo? Lumakas. Are you with me? Kailangan mo lumakas. At ang kailangan mo, mga tinig ng Panginoon na strongly na maririnig mo. Go! In this thy might, malakas ba si Gideon? Ano tingin ng Diyos kay Gideon? Malakas ka. Ba't gumaganyan ka? Are you with me? Hey! Malakas ka, ba't gumaganyan ka? Bakit pinanghihinaan ka ng loob? Malakas ka! Bakit iniisip mo na parang hindi mo na kaya? Malakas ka! Go! And thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? Hindi ba kita isusugo? Ikaw ang magsisave sa Israel. Huwag kang gumanyan. Ikaw ang kailangan ng Israel. Are you with me? Kapatid, huwag kang gumanyan. Ikaw ang kailangan ng pamilya mo. Alam niyo, kapag tayo discouraged na, lahat discouraged, dapat meron man lang tumatayong ganyan na medyo. Amen? Kailangan nila kung minsan na makakita ng merong strong sa loob ng bahay. At ito yung gustong ipakita ng Diyos. Isa lang, sapat na. Amen? Balik sa self-pity. Kapitulo 6 ng talatang 15 ng Hukom. Basa. And he said unto him, Oh my Lord, hindi pa rin talaga to si Gideon na na-comfort eh. Hindi pa rin talaga tumining ang loob. Wherewith shall I save Israel? Behold! Self-pity na naman po ito. My family is poor in Manasseh. Sa tribe ng 12 tribe, yung Manasseh ang pinakamahirap at galing doon si Gideon. Anong kakayahan ko? We're poor. Alam nyo yung pamangking kong si Seb, ayaw niya na siya ay poor. Amen? Ayaw niya siya ay, you are poor. No, I don't like poor. Gusto niya rich siya. My family is poor in Manasseh. Mahirap lang kami. Paano kung ililigtas ang buong sambayanan ng Israel? Mahirap lang kami. Isang kahig, isang tukha. Ganyan kaming mga tukha. Sabi ni Gideon. Ay talagang hanggang ngayon nagdadramang bukid.
Ay sinabi na nga military command ng ego, ay talaga namang, ganun talaga ang nagsiself-pity, mahirap pahupain. Di po ba? My family is poor in Manasseh. Ito pa. And I am the least in my father's house. Yung lipi na nga namin, yung tribe na nga namin, mga poor. Tapos sa lahi namin, sa pamilya namin, ako pa yung pinaka-least. Hindi mo pwedeng last but not the least. Hindi pwedeng ganun. Ako yung pinakamaliit. Ang tawag doon, Sir Jaime, self-pity. Listen carefully. Pag tayo po yung nagsiself-pity, mahalaga siguro na mag-realize muna tayo. Hindi yung sisisihin natin yung atom, yung molecules, yung formation ng bato, yung mga earth, yung init ng panahon, yung kapitbahay mo, yung kasama mo dito sa church. Wag mo nang ganon. Amen? Kapag tayo nagsiself-pity, wag mo na tayong manisi ng iba. Baka kung minsan tayong may pagkukulang. O bakit ba ito, pagka nagchat-chat ako, hindi ako sinisin? Bakit ba ito, hindi ako kinikibo? Bakit ba ito lumalayo sa akin? Baka nadala. Are you with me? Church, ito ang self-pity ni Gideon. My family is poor. I am the least in my father's house. Wala akong kakainan. Wala akong magagawa. Ako po'y naniniwala sa ganitong kasabihan. Habang binubuhay ka ng Diyos, may purpose at plano ang Diyos sa buhay mo. Kasi kung wala na, tsutsugiin ka na ng Diyos. Papatayin pala, hindi tsugi. Kukunin ka na ni Lord. Pero habang ikay buhay, may purpose at plano pa ang Diyos sa buhay mo. Meron pang magandang plano, magandang achievement, magandang mararating sa buhay. Yung bang magdi-dinner date ka nga sa Hong Kong, balikan lang. Amen? Alam nyo, may dahilan po kung bakit nagkaganito ang bansang Israel. Yun nga po sinasabi ko sa inyo eh. Kapatid, nagsiself-pity ka ba? Mag-realize ka muna. Saan ba may mali? Bakit nangyayari ito? Kaya ganito si Gideon, may nangyari. May mali. Ano po? Number 2. Binigyan ng Diyos ng adversary. Why? Puro why. Nakikita niyo yan? Binigyan ng Diyos ng adversary. When we say adversary, ito po yung mga palatastas sa TV. Hindi pala yun. Advertisement pala yun. Pag sinabing adversary, kalaban, rival, katunggali, offender, oppressor, opponent, mga taong ayaw sa'yo. Yung mga taong nang bubuli. Binigyan ng Diyos, binagsakan sila ng Diyos ng ganon, ng kaaway, ng kalaban. Anong dahilan ng Diyos? Bakit binagsakan ng Diyos ng ganon ang bansang Israel? Here's the reason. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, tayo mag-evaluate, Panginoon, bakit ba ganitong sitwasyon to? Bakit ba nangyayari sa akin na to? Bakit ganito ang sitwasyon ko? Bakit ibinagsak mo sa akin ng ganitong problema? Here's the reason kung bakit binagsakan ng Diyos ng adversary, hindi blessing. Here's the reason. Judges, Hukom, Kapitulo 6, talatang 1. Basa. And the children of Israel, mabait ba? Behave ba? Obedient ba? Giver ba? Obedient pa sa Diyos? Nagpe-first fruit ba? Nagtatites ba? Ay nako. Did evil in the sight of the Lord. Yan po sinasabi natin.
Bakit tayo binagsakan ng ganon? Baka may something wrong sa buhay po natin. Listen carefully. Sino po sa inyo naligo kanina umaga? Kaya makataas pong kamay, hindi naman natin bibidyohan yan. Yung nagmumug lang. Lahat tayo. Updated tayo sa Raimi sa paglilinis ng ating pisikal na katawan. Pero ang tanong, nalilinis mo rin ba yung iyong loob? Yung iyong kalooban? Are you listening? Alam mo kapatid, ang hatred, marumi yan sa loob. Ang jealousy, marumi yan sa loob. Ang pride, marumi yan sa loob. Unforgiving spirit, marumi yan sa loob. Envy, yung inggit. Na kapag nagpo-post yung friend mong ganun, mga tagumpay, inggit na inggit ka. Ginaganon mo kagad, di mo nilalike, wala kang ginagawa. Sinasabi mo, kaya naman gumanya niya kasi ganito eh. Marumi yan sa loob. Yung galit, yung bitterness, marumi yan sa loob. Wag lang tayong updated sa paglilinis ng physical body natin. Dapat updated din tayo sa paglilinis ng loob natin. Baka yan ang dahilan kaya tayo binabagsakan ng Diyos ng kalaban. Ng rival, katunggali. Nagtinda ka ng tubig. Aba, nagtinda yung kapitbahay with tubig with yellow. In-upgrade mo, tubig with ice cream. May rival, tubig with refrigerator. Lagi kang may rival. Meron laging katunggali. Are we updated sa paglilinis dito? Ngayong umaga, are we updated? Are you listening? Maglilinis din po tayo sa loob. Dahil ang mas mahalagang mas malinis yung loob. Kuminsan niya yung mga taong grasa, kuminsan malinis pa loob niyan kasi inosente na sila eh. Di ba? Daig pa tayo niyan pag pinag-usapan yung loob. Nagsusulat sa ilalim ng mainit ng araw. Are you with me? Sabing ganun, kaya ako binagsakan kayo ng ganyan, kaya kayo nagkakaganyan. Because the children of Israel did evil. Kaninong side? Sa Panginoon. Yung laman ng puso natin, hindi yan makikita ng katabi nyo. Kahit may x-ray vision pa yung mga yan. Or night vision. Or day vision. Or afternoon vision. Midnight vision. Basta, hindi yan makikita ng inyong katabi. Ang tanging makakakita ng puso natin, ang Panginoon. Ang lust of the flesh, marumi yan sa puso. Ang lust of the eye, yung materialistic, marumi yan sa puso. At yung pride of life, marumi yan sa puso. Dapat updated tayo sa paglilinis dito. And Israel did evil in the sight of the Lord. And the Lord delivered them into the hand of Midian. How many years? 7 years. 7 taon, Brother Jaime, silang kinakawawa ng Midianites. 7 taon silang ino-oppress, dinidiscourage, binubuli, sinasaktan, dinidiscourage, ino-oppose, ipinipin down, idinadown. 7 taon. Pag sila'y lumaban, ganito nangyayari. Hukom, Kapitulo 6, talatang 2. And the hand of Midian prevailed against Israel. Kahit anong strategy nila sa labanan, hindi sila nagwawagi.
Ang nagwawagi yung kalaban. And because of the Midianites, the children of Israel made them the dance. Anong ginawa nila? Para silang mga daga na nasaan po? Lungga. And ano po? Which are in the mountains, cave and stronghold. Punta sa kuweba, sa bundok, at sa dakong matibay. Amen? Pag nagkagera daw po, dahil may rules ang gera, ang pababagsakan daw po ng mga missile ng mga kagerang bansa ay yung mga tulay, base militar. Yan yung mga ipaparalyze. Source ng tubig, electricity. Kaya engineer, yung electricity, elektrisidad. Ano pa? Yung network, yung internet. Kaya habang di pa gera, samantalahin niyo may internet kayo na manood ng mga preaching. Amen? At hindi kasali dito ang mga bahay-sambahan. Kaya ang safest place, ang mga simbahan. Rules yan, international law yan. Kaya pag nagkagera, kaya pasiling muna natin, pa-aircon na. Are you with me? Pero I pray to the Lord na huwag mangyari yon. Amen? Maraming kawawa, lalo mga bata. Hindi sila makapanaig. At ito mga kapatid, kapag ang bansa natin gumawa ng evil sa harapan ng mga, baka bagsakan talaga tayo ng ganito. Tama po. Kaya po dito sa church, tinuturuan natin yung mga mamamayang mga Pilipino sa isip, salita at sa gawa ng mamuhay na sumusunod sa Diyos nang hindi tayo bagsakan ng manlulupig. Amen? At least makabawas-bawas tayo na hindi tayo gumagawa ng evil. Are you with me? Kaya nga po, mahalaga ng paglilinis ng kalooban. At mahalaga na nagdadala kayo ng mga Pilipino dito at mga bisita para nang maintindihan nila yung godly living, malaki pakinabang. Pwedeng hindi tayo masakop ng manlulupig. Amen? Hindi sila makapanaig. Yung bang hindi nila ma-overcome yung problema. 7 taon na self-pity ito. 7 taon na hindi nila ma-overcome yung dumating na dagok sa buhay nila. Hindi sila makapenetrate, hindi sila makaahon. Lagi silang talo. Verse 5, Hukom, Kapitulo 6, talatang 5. For they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshopper for multitude. Ang dami parang grasshopper, mga tipaklong sa dami. For both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. Pag umentra na, bukid nila sira, yung talungan nila sira, yung manggahan nila sira, yung banana nila sira, pananim nila sira. Sabi nila, ako ang nagtanim, nag-ani, nag-iik at nag-ani, pero iba ang kumain. Ganon ang kanilang istorya. Sabihin nyo nga po, kawawa. Kaya nga si Gideon nagse-self-pity dahil sila kawawa. Sariling lugar, nagtatagong parang mga daga. Hindi makaporma. Hindi mailabas ang angas. Hindi makapag-enjoy. Hindi makapagbakasyon. Hindi makapag-outing. Hindi makapag-picnic. Dahil nagtatago. Number 3 na may Y sa dulo. Identity. Amen? I-discuss natin, mga kapatid, ang dahilan nila kung bakit sila ganon at nagsiself-pity, si Gideon. Ngayon, puntahan natin ito, yung tinatawag nating identity. Kumbaga, mga kapatid, kung nangyayari na sa atin ito, maunawaan natin ngayon kung sino tayo.
Ipinaunawa ng Diyos, Gideon, sino ka ba? Kristiyano na nagse-self-pity. Sino ka ba? Ano ba ang pagkakilanlan mo? Ano ba ang tingin ng Diyos sa'yo? Sino ka ba? Tanungin mo nga muna katabi mo, sino ka ba? Yung tanong ngayon mga kapatid, malalim na tanong. Sino ka ba sa paningin ng Diyos? Who are you? Sino ka ba sa paningin ng Diyos? Kapatid, sa paningin ng Diyos ito ang tingin ng Diyos na identity na nagse-self-pity na si Gideon. Here's the identity of Gideon in God's sight. Mga Hukom, Kapitulo 6, talatang 11. And there came an angel of the Lord and sat under an oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abishite. Yun na yun. And his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. Habang nagigiik siya ng trigo, si Gideon, may dumating na anghel ng Panginoon. At yung kanyang giikan mga kapatid, nakatago. Dahil natatakot nga siya Baka umatake yung mga Midianites. Yun ang sitwasyon niya. Verse number 12. Hukom, Kapitulo 6, talatang 12. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with thee. Here's the identity of Gideon. Thou mighty man of valor. Gideon, nagtatago ka? Natatakot ka? Pero ang tingin ko sa'yo, ang identity mo na totoo, you are mighty man of valor. Isa kang mandirigma. Isa kang palaban. Isa kang matapang. Isa kang strong man. Are you with me? Kapatid, ano ang sabi ng Panginoon sa atin? Kung ito ang sabi ng Panginoon kay Gideon, ano ang sabi ng Panginoon sa atin? Ang tingin ba ng Panginoon sa atin palaban? O duwarog? O matatakutin? Kapatid, ito identity mo for your information. Amen? Here's your identity. Romans 8:37. Here's our identity as a Christian. Nay, in all these things, how many, Sir Jaime? Sa lahat? We are more than conquerors. Mas higit ka pa sa mananakop. Amen? Bakit ka gumaganyan? Mas higit ka pa sa mananakop. Para maintindihan po natin to ibig sabihin na ito. Nag-usap po yung magtatay na polar bear. Cub ba ang tawag sa polar bear na baby? Cub. Okay. Sabi nung cub, polar bear po, nakakita na po ba kayo ng polar bear? Papa bear at saka si mama bear. Di ba mabalahibo yan? Anong kulay nila? White, tapos? Basta mabalahibo. Saan nyo makikita ang mga polar bear? Sa Pilipinas? Sa mga malalamig na... Okay, nag-usap sila. Sabi ng cub, Dad? Siyempre, western ito, kaya medyo English talaga sila, ano? Okay, sabi ganoon, Dad! Ako ba ay polar bear na katulad mo?
Di ba hindi ako katulad ng leon? Di ba hindi tayo katulad ng ibon? Di ba hindi tayo katulad ng baka? Di ba hindi tayo katulad ng pusa? Di ba hindi tayo katulad ng kambing? Sabi ng dad, "That's right, son. Tama ka." Pero bakit mo itinatanong na tayo ay polar bear? Sabi nung cub, "I'm just making sure because the wind is really cold out there." Are you with me? Are you getting my point? Sinisigurado ko lang na tayo ay polar bear dahil lumalamig na ang panahon. Kapatid, gusto ko lang siguraduhin sa iyo ngayong umaga that you are more than conqueror. Mas higit ka pa sa mananakop. And that is your identity. Kung meron mang darating na problema, remind yourself that you are more than conqueror. Palaban ka at lalaban ka. Are you with me? Hindi yung magsiselfie ka na lang buong buhay. Hindi ganun. Lalaban ka. Sabihin mo, lalaban ka. And that is your identity. Are you with me? Are you getting my point? Ang damdamin po, madaya. Huwag kang padaya na lagi ka na lang nagsiselfie. Ang tingin sa'yo ng Diyos, lalabang ka. Ang tingin ng Diyos sa'yo, magtatagumpay ka. Ang tingin ng Diyos sa'yo, victory. Ang tingin ng Diyos sa'yo, mapagtatagumpayan mo ang kinaharap mo ngayon. Sabi ng Panginoon kay Abraham, wala pang anak si Abraham ha, magiging tatay ka ng maraming bansa. Ganon tumingin ng Diyos. Lusutan hanggang future mo. Yan ang tingin ng Diyos sa atin ngayon, lusutan. Kaya mo yan, anak. More than conqueror ka. Naku, anak, yung problema mong dinadaanan ngayon, naku po, saglit lang yan sa'yo. Bakit nagmumukmuk ka? Are you with me? You are more than conqueror. Kaya si Cub, yung polar bear na ito, nung masigurado niya siya ay polar bear, nagkaroon na siya ng peace of mind. Amen? That's your identity. Sabi nga noon ng Romans 8:35, sinabi ng Panginoon, more than conqueror ka. Who shall separate us from the love of Christ? Tribulation ba? Paghihirap, distress ba? Persecution ba? Pamin ba? Kahirapan ba? Wala ka makain? Kahubaran ba? Ni yung ukay-ukay, hindi ka makabili? Yan ba? Peril, yung bang mga nakakatakot, mga kapahamakan, o tabak? Sabi nga noon, hindi tayong i-separate ng mga bagay na ito ng pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin yung pag-ibig ni Kristo sa atin, hindi tayo bibitawan sa panahon ng ating mga suliranin at problema. Yung love, yung pag-ibig niya, kaya lang ang problema natin, nadadaya tayo ng ating damdamin. Feeling natin wala na yung love of God, wala na yung miracle, wala na yung power ng Diyos because ng self-pity natin. Ngayon po, anong evil ang ginawa ng bansang Israel? Kaya sila nakawawa. Number 4, idolatry. Ito yung evil, kapatid, na ginawa nila. More than conqueror ka, bakit ka down? Di ba ganoon? Di ba maliwanag na more than conqueror tayo? Pero bakit tayo down? Alam mo, kapatid, kung bakit ka down? The reason why is idolatry. Sabi niyo, idolatry. Sa mababaw na salin ang idolatry, tinanggal mo sa trono ng upuan, sa gitna ang Diyos. Tinanggal mo. At meron kang ibang
pinaupo. Ayan. More than conqueror ka, kaya lang ang problema mo, idolatry. Sabihin nyo nga po uli yun, idolatry. Tinanggal mo ang Diyos sa puso mo at ang pinaupo mo, pera. Idolatry. Pinalis mo ang Diyos sa puso mo, ang pinaupo mo, bitterness. Pinalis mo ang Diyos sa puso mo, ang pinaupo mo, success. You violate the first commandment of God. Nakita niyo yung sitwasyon? More than conqueror ako. Warrior ako. Pero bakit ako nanghihina? Kasi ang nagdadrive sa puso mo, kaya ka nanghihina, wala na yung Diyos sa sentro ng puso mo. Kung sino-sino na yung pinaupo mo. Kung minsan ang pinaupo mo sa puso mo, envy, bitterness, jealousy, kaya ka nanlulumo. Are you with me? Ganito ang nangyari sa bansang Israel. Nagkaroon sila ng kasalanan sa Diyos. Tinanggal ang Diyos sa buhay nila at nagkaroon sila ng Diyosan. Kaya nga sabi ko, di ba engineer, lagi tayong mag-check ng puso natin. No? Dahil maraming issue ang puso. Baka mamaya, talaga namang ang Panginoon, wala nang puwang sa puso natin. Po? Pag binuksan puso natin, makikita si Kyrie Irving na nagdi-dribble. Are you listening? Pag binuksan yung puso natin, ang makikita sa puso natin, si Lebron na nasa Boracay, si Kyrie, Stephen. Are you with me? Baka may idolatry na tayong kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, tanggalin mo ang idolatry. Yan ang kasalanan nyo. Gusto mong mawala sa sitwasyon ng self-pity? Una, i-remind mo ang sarili mo, more than conqueror ka. Pero ang tanong, bakit nga ikaw down? Kasi may idolatry. Kristiyano ka, pero iba ang Diyos mo. Iba ang nasa puso mo. Kaya ka down. Kaya inutusan ng Diyos si Gideon. Hukom 6:25. Matatapos na po tayo, mga 30 minutes na lang po. At 3 hours. 6:25. And it came to pass the same night. Kailangan kumilos tayo. Kailangan mga kapatid, tanggalin natin yung idolatry sa puso natin. That the Lord said unto him, take thy father's young bullock, even the second bullock of 7 years old, and throw down. Alisin nyo sa puso nyo yan. Ipabagsakin nyo yan. The altar of Baal that thy father had. Pabagsakin nyo yan ang ginudyos ngayon ng mga ama nyo, ng mga tatay nyo, ng Israelita yan ang ginudyos ngayon. Throw down. Sabihin nyo nga po, throw down. And cut down the grove that is by it. Alam nyo, mga kapatid, kapag talaga kuminsan ang Diyos natin pera, mahirap yun ano? Hindi natin bibitawan yan. Mahirap i-throw down yan. Amen? Pero sabi ng Panginoon, throw down mo. Maitimin ka, pero down ka. Ang reason, may idolatry ka. Throw down. Tanggalin mo, wasakin mo, pabagsakin mo. Tanggalin mo sa posisyon yan. Verse 26. And build an altar unto the Lord thy God upon the top, you see the word? The top of this rock. Dapat altar ko nandyan. In ordered place, and take the second bullock, and offer a burnt sacrifice with the wood of the grove which thou shalt cut down. Kapatid, ilang bulok yung nandito? 2. Yung unang bulok, pansira ng idolatry. Yung pangalawang bulok, pang-offer sa Panginoon. Amen? 2 hakbang ang gagawin, ibig sabihin mga kapatid. Hindi mo pwedeng papwestuhin ng Diyos sa puso mo sa gitna kung merong ibang nakapwesto. Tanggalin mo muna.
At pag natanggal na yan, tsaka pwedeng makapwesto ang Panginoon. Yun po ang solusyon. Ngayon po, bukod sa instruction na ito ng Panginoon, number 5, at dito tayo hindi pa. Pangalawa sa huli. Number 5 is priority. Ginawa na Gideon yun, tinanggal yung Diyos-Diyosan, iniligay, pinuwesto ang Diyos. Nagkalap ng mga tao si Gideon, pero panglima, merong tinatawag mga kapatid na priority ang Diyos. Unang priority ng Diyos na isama sa labanan ay yung hindi matatakutin. Hindi duwag. Kaya noong sabi nga doon, lahat ng mga duwag at matatakutin, huwag nang sumama. And then the Bible tells us, and there return of the people 20,000, and there remain how many? 10,000. Ito pala ang outline natin. Una, ang priority ng Diyos na isama sa labanang may tagumpay, hindi yung fearful, hindi yung matatakutin. Amen? Alam niyo, for us to fulfill our first fruit, we need courage. At hindi tayo mangangamba. Alam niyo, hindi naman talaga para ka makapulfill ng first fruit mo, Brother Jaime, hindi naman yan yung dahil mayroon kang stable job. Hindi yun ang kalakaran para ka makapag-fulfill ng first fruit. Maganda pasok ng buwan. Hindi ganon. For you to fulfill the first fruit is what? May tapang ka. Amen? Alam niyo, for us to overcome obstacles, kailangan natin ng tapang para magpatuloy. Pangalawa, na priority ng Diyos na isama sa labanang may tagumpay. Pangalawa, so he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog, lappeth, him shalt thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. Amen? Verse 6, and the number of them that lapped, putting their hand to their mouth, were 300 men, but all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. 10,000 ang natira, sabi ng Panginoon. Hindi pa yan. Painumin mo sa batis. Lahat ng iinom ng nakaganon, ibukod mo. Pero yung iinom na parang aso, bigla na lang sumubsob, ibukod mo rin. At lahat ng sumubsob na parang aso pag uminom, pauwiin mo na rin. Ano ang priority ng Diyos para isama ka sa labanang may tagumpay? May disiplina. Amen? Una, hindi takot, hindi nangangamba. Pangalawa, may disiplina. Napuntahan lahat ng coffee shop, nakain lahat ng pizza, kain lahat ng burger na iba-iba ang menu. Pero hanggang ngayon, ni piso, walang hulog sa first fruit. Alam mo kapatid, pagka ganyan ka, wala kang disiplina. Are you with me? Ang priority ng Diyos na isama sa labanang sigurado ang tagumpay, may disiplina. Sa ikauunlad ng simbahan, disiplina ang kailangan. Para hindi po matuloy yung plano ko,
na lahat ng utensil sa church itatago ko. We need discipline. Are you with me? Hindi yung lagi na lang may nagsusumbong sa akin, may naiwang tutsara doon, may naiwang baso doon. Are you with me? Para hindi po matuloy ang plano ko na itago lahat ng utensil sa church, magkaroon tayo ng self-discipline. Amen? Pag sinabi, mga kapatid, na airplane mode ang cellphone, we need self-discipline. Amen? Kung gusto nating lumago spiritually, we need discipline. Dahil ang isinasama ng Diyos sa gera o sa laban na may tagumpay, matapang, hindi natatakot, at mayroong disiplina. Amen? Alam niyo, itong preaching natin, pang sa lahat sa atin ito eh. Kaya napapansin niyo yung daloy ng preaching natin, iba-iba anggulo eh. Are you with me? Pero isang kwento lang naman, si Gideon lang naman. Pero tinatalakay ng buhay ni Gideon, yung mga anggulo ng buhay natin. Mga kapatid, kung gusto pa nating magtagumpay ang ating simbahan, kung gusto pa nating magtagumpay ang pamilya natin, huwag nating matakot sa hamon ng buhay. And then, maging disiplinado tayo. Kung, di ba yung mga taong yung umaasenso sa buhay, may disiplina sila sa oras. Halimbawa, may ka-meet up silang ganon, alas 7. Alas 6, nandun pa lang sila eh. Pero subukan mong may kadil kang tao. Alas 7 ang usapan, dadating ka lang alas 9. Sira ka sa tao, hindi ka magtatagumpay niyan. Are you with me? Kaya dito sa church, matuto kayo ng disiplina dito. Are you with me? As I said, mga kapatid, lahat ng coffee shop napuntahan mo. Lahat ng pizza nakain mo. Ni piso hindi nakapaghulog sa first fruit. Diyan ka mawatan ah. Anong petsa na? Kapatid, gusto mo bang sumama sa labanang sigurado ang tagumpay? Magkaroon tayo ng self-discipline. Amen? Yung kahit dumapag kang mag-isa sa isang lugar, na-train ka, kaya mo magluto, maglaba, mamalansya, maglinis, kasi nadisiplina ka. Isasama ka ng Diyos sa labanang may tagumpay. Amen? Sige, sabi ng Panginoon, sa 300 na yan, kami Gideon 300 eh, sa 300 na yan na matapang, hindi duwag, may disiplina, sa 300 na yan, tatalunin nyo ang laksa-laksang Midianites. I-overcome nyo. Hindi ko kailangan ng marami, ang kailangan ko, madisiplina, may disiplina. Pag sinabi, mga kapatid, ito disiplina natin, sasabihin ko na, nandito na naman tayo lahat eh. Amen? Okay po ba? Pag may event. Amen? Pakainin lahat. Pwedeng bumalik. At kapag tapos na, nakakain na lahat, saka pa lang pwedeng mag-sharon. Hindi sa unahan, sa huli. Amen? Hindi po tayo nagdadamot, but we need discipline. Amen? Gusto mong sumama sa labanang may tagumpay, we need discipline. Amen? And then panghuli, victory. Alam nyo, ang ginawa ng Diyos,
yung nire-request at itinatanong ni Gideon na bakit walang miracle? Bakit wala yung power ng Diyos? Nung maayos na ni Gideon, inalis yung idolatry, tumapang si Gideon, nawala yung fear niya, tapos disiplinado na siya. Nung maging gano'n na si Gideon, tsaka ibinagsak ng Diyos yung inihiling niya ng miracle at kapangyarihan ng Diyos. Are you with me? Are you with me? Hindi na kailangan nila Gideon na makipagganunan, makipagsundutan na gano'n. Hindi na kailangan. Ano ginawa ng Diyos? Nag-blow lang sila ng trumpet. Judges 7:22, and the 300 blew the trumpets, and the Lord set every man's sword against his fellow, even throughout all the host, and the host spread the Bethshita, Sererat, border of Abel Mehola, and Tabat. Ganun lang ginawa nila. Ayos na puso nyo kasi. Matapang na kayo. May disiplina na kayo. Ang gagawin nyo na lang, simple na lang, blow the trumpet. At nung ibinlow nila yung trumpet, sabi ng Bible, sila na nagtagaan. Yung mga Chinese na ang nagbombahan sa isa't isa. Tayo naman, sila naman, ganun lang ginawa nila. Wala effort. Bakit po? Ayos na yung puso nila eh. Matapang na sila. Hindi na sila duwag. May disiplina na sila. Inalis na Diyos-Diyosan sa puso. Ano pang dahilan para hindi ka i-bless ng Lord? Are you with me? Ano ang reason para hindi na magmilagro ang Diyos? Wala nang dahilan para ipagsak ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Wala na eh. Wala nang pipigil pa. Yun po yung lesson natin ngayong umaga. Una kapatid, nagsiself-pity ka ba? Una mong gawin, yung identity mo, more than conqueror ka. Pero ang tanong, bakit more than conqueror ako? Nadadown ako kasi may Diyos-Diyosan sa puso mo. May galit na nagahari sa puso mo. May inggit na nangyayari sa puso mo. Mayroong jealousy na nangyayari sa puso mo. Tanggalin mo yun. And then, maging matapang at disiplinahin ang sarili for the glory of God. Amen? Wag kapag ka dinidisiplina mga kapatid, hindi katanggap-tanggap pagka-disiplina eh. Kapatid, tanggapin ang disiplina dahil dadaling ka niyan sa labanang may tagumpay. Amen? O ganun na lang, nagmusiko na lang sila parang piyesta. O, panalo na. Ganun lang. Why? Your heart is important to God. Not your ability, but your obedient heart. Sabi ng isang pastor, ang obedience daw ugali. Hindi yan by mood. Kapag nasa mood ako, susunod ako. Yung ipinapagawa, kaya ko. Pag hindi ko gagawin. Kapatid, alam mo ba na ang obedience ugali? Pag sinabing ugali, mga kapatid, buhay mo na yon. Parang si Ninong Oni, ugali niyang magkape. Kahit mainit ang panahon, nagkakape. Ganun po yung obedience. Kahit parang mahirap, dahil ugali kong sumunod, susunod ako. Are you with me? Pastor, kaya naman hindi ako nagpe-first fruit, gumagawa naman ako sa ibang bagay eh. Church, obedience is important to God. Amen? Gusto mo bang tumorotot na lang para ka magtagumpay? Ayusin mo puso mo sa harapan ng Diyos. Isang araw, gaganong ka na lang, babagsak ang tagumpay. Ang Diyos ang kumilos. Gusto lang ng Diyos na ayusin, una, ang ating puso. Amen?
Hindi ako kasi masyadong marunong magpito eh. Pero yung ganito marunong ako. Pag niya ako Naalala ko tuloy yung kapitbahay namin pag umano na. Narinig yun. Kahit naliligo pa yun, kakahubad lang Tapos, biglang babalik na ganun eh. Tapos pupunta sa nanay kasi takot eh. Yan ang disiplina nung araw eh. Church, gusto mo bang pipito ka na lang at Diyos na aayos ng problema mo? First, ayusin mo muna yung puso mo. Kapatid, sa totoong pangyayari, kumusta puso mo, malinis ba? O may idolatry dyan? Come on, tayo-tayong lahat tayo manalangin. Ama naming Diyos, sa mga bisita namin, napakahalaga na makilala nila kayo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Walang ibang nag-alay ng buhay. Walang ibang umibig ng ganitong klaseng pag-ibig na ibinigay niya yung kanyang buhay. Kundi kayo po yun. Kayo po ang kailangan namin. Kayo po ang nagbigay ng buhay, inalay ang buhay para magkaroon kami ng kaligtasan at para kami maligtas. Church, kumusta puso mo? Malinis ba? O may idolatry sa puso mo? Maging totoo tayo, kasi hindi mapoproblema yan. Hindi ka pipito. Hindi mo maranasan na pumipito ka na lang at yung mga blessing nagkakahulog-hulog na sa buhay mo. Babagsakan ka ng mga pagpapala. Hindi lulubay ang adversary pag hindi natin inayos ang puso natin. Come on, you talk to God. Huwag matigas ang puso, hindi magpe-penetrate ang labanang may tagumpay sa buhay mo. Pag hindi tayo kumilos, pag hindi natin throw down our idolatry in our life. Throw down and put God on top of your heart. Baka punong-puno ng galit yan. Inggit, jealousy, bitterness, negative thoughts, unforgiving spirit, pride. Kapatid, it's about time na linisin ito. Yung sinasabi natin, Panginoon, bakit walang miracle? Panginoon, bakit walang kapangyarihan ako nararamdaman? Baka may problema ka, yung puso mo. Nung maayos na ni Gideon ito, nagturotot na lang si Gideon ng trompeta at ibinigay ng Diyos ang tagumpay. For 7 years na sila'y alipin. For 7 years na sila'y nagse-self-pity. Ngayon, tagumpay sila. Kapatid, papaalala ko lang sa iyo, ang obedience dapat ugali mo yan. Kung may iba ka pang ugali, i-replace mo ng obedience yan. Ama naming Diyos, salamat sa inyong mensahe. Pagpalain niyong bawat nanalangin sa inyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen.